world! Hello, Philippines! Kumusta ang Luzon, Visayas, and Mindanao? This is your host, Marlene Craig of Kumusta Ka Bagong Pilipinas, ang bagong talk show ng bayan para sa OFWs, seafarers, at lahat ng mga Filipino na based abroad. So, co-hosting with me today is Miss Rina Tolentino na isang OFW from Singapore. Nagtrabaho siya ng 3 years doon. And napabalik-balik siya sa mga different countries. So, Rina, say something. Naku, good morning, MK. Hindi ako makasunod dun sa step. But then again, it's really an amazing experience joining you here today. Naku, this is our 39th segment for the OFWs and to those who would want also to be embarking into something new and to know more about the trending. Here you go. Kumusta ka bagong Pilipinas? And good morning, good morning. Ayan, good evening, good afternoon kung saan man kayong countries. So ang episode title natin at importante yan para sa ating lahat na mahilig mag-Facebook at mag-YouTube or mag-social media or TikTok. Fake news burnout and how to outsmart Facebook algorithm. Nako, parang malalaki mga langwahe yan, Rina. Oo nga, naku, maintindihan ba ito ng ating mga audience? Pero definitely, ang tinutumbok lang natin dyan is awareness, MK, kung paano tayo mag-identify ng fake news at hindi, at kung dapat bang i-share o hindi ang mga news na nakikita natin sa mga Facebook feeds natin. Alam mo ba na nakaka-burnout yan? Lalo na ako kasi syempre I have to know what's going on, ano yung mga issues na trending para namang trending rin tayo sa mga shows natin. Eh minsan, hindi ka na makakakuha ng true information minsan. Naiinis na ako, parang minsan, ano ba to? Ang daming misinformation. And then, minsan sabi ko, kinuha ko and then my daughter will look at what I'm doing. So, fake news yan. Yes, especially now, hindi na natin makita yung distinction. Is it a legit news or not? Especially sa mga AI. And not only that, the challenge is yung mga Gen Z ngayon, they are well known and they are really equipped of doing it. And what about the baby boomers, yung mga millennials na kagaya natin, we are not anymore that techy. So kung ano yung distinction na yun, it's a very thin line. Kaya ang tanong natin, paano ba natin ma-identify at paano ba tayo hindi maaapektuhan? Or ang sinasabi natin, ano nga ba ang fake news burnout? Ayan, ang fake news burnout, yung siyempre, ma-frustrate ka na mentally and emotionally. Talagang drain out ka kasi minsan gusto mo makarinig ng news. Especially siguro yung mga relatives ko galing sa States. Sabi niya, Marlene, totoo ba to? Sabi ko, tita, saan mo nakuha yan? Is it given by a newspaper na famous? Ako, nakasubscribe ako sa Manila Times. Tapos sa ABS-CBN, partly, then GMA News, sometimes SMNI News. Basta credible news or Rappler sometimes. Kasi sabi pala nila, mayroon tayong tip. Kung hindi famous ang journalist na nagsalita o hindi network ang nagsalita na kilala, alam niyo naman yung mga kilala nyo, yung favorite nyo, kasi masususi sila kung magsasalita. Yes. Then, huwag kayong maniwala muna. And then, pwede na palang i-fact check. Ay, talaga ba? Oo. So paano ba, Miss Marlene? Pero unang natin is that, paano ba nating ifa-fact check? Ano ba yung legit din na pagbibisitahan ng mga online fact checking? So, yan, i-discuss din natin yan mamaya, no? Para lang din maiwasan natin yung sinasabi nating emotional fatigue. Kasi nowadays, yung screen na is a way to go for people. Kung gusto mong mag-distress, yan, screen. Kung gusto mong matuto, yan. Kung gusto mo ng chismis, ayan. Screen na, it's a way to go. Para sa ating lahat na. Kaya ang Facebook, it's a book. Yes. It's a place where everybody can see what they want. Kasi kaya lang, ang gusto ko lang sana na i-diin na mabuti is to stress
to all our kababayan Filipinos, lalo na staying abroad, kasi they really don't know what's going on every day. So nakikita lang nila yung mga Facebook breaking news. Pala, may mga AI na pala na parang akala mo newscaster sila, tapos meron din silang magandang background. Pag hindi pa known, ay wag na po. So yung mga known na, kunwari sa States kayo, then you check kung ano yung mga network na you believe na trustworthy sila, di ba? At this one, it creates really confusion, ano? And at the same time, talagang yung sentiment mo, yung emotional aspect mo, and also yung trust mo, and you are even being led to something na, is it really something na i-judge mo ba to? Or hindi? Diba? That's why bashing is already rampant. It's because they don't gauge kung totoo ba o hindi ang kanilang binabasa. Pero minsan yung mga kababayan natin na walang time talaga mag-research. Yes. So kung talagang interesado kayo sa isang bagay o isang tao na binabash, ipa-fact check nyo. Pwede nyo i-fact check sa Google na kung sino yung nagsasabi. So, kung ano nila, please check, pati picture the veracity of this news. Sa Rappler, pwede silang saka Verifiles. Yes. Tapos, basta i-Google nyo and check the veracity, pwede. You know? Pero hindi lang yung mga fake news na nangyayari. Yung pala, pag nag-bash ka na, nag-comment ka, lalo na, to something news na hindi naman pala galing sa mga good resources at good journalists, nako, they will coming back to you na. Ang tawag doon yung algorithm favors or manipulation, Rina. Oo, tama. Kaya yung kailangan nating ma-check how credible it is kasi yung algorithm mo, like for example kasi, pag tinatawag nating behavioral algorithm, kung ano yung clinic mo, yun yung interest mo, yun na yung i-feed sa'yo ni Facebook. So that is your algorithm na lahat na ng tungkol Nilike doon, mo. yes, ma-feed ka na, yun na yung nasa wall mo. And not only that, paano mo ba ma-identify na, is it something na truthful? Is it something na dapat i-share sa ating mga kaibigan or mga kakilala, or are we spreading hate, true, or are we violating something na, kasi una sa lahat, we also have to be considerate doon sa sinasabi nating cybercrime. Could happen, di ba? Yeah, it could happen also. So itong mga algorithm, it gets your emotion. Yun ang gusto nila eh. Tapos pag nakuha nila yung emotion mo, parang okay, magi-click-click ka na. Yun ang sikreto nila. Kaya if anything that makes you so angry, it makes you so, how do you call this, yung pride mo, gusto mo nang to really kill and bash them to Nandun na death. yung rage, ano? Oo, yung rage andyan na, Yes. di ba? Yan, yung makukuha ng algorithm yan. Tapos nire-reward nyo yung mga nag-share na yan. Na kumikita sila sa pera nyo na hindi naman totoo. Tapos nagagalit pa kayo. Meron Tapos tayong nagre-react sinasabi, ka. ano? Sa mga Gen Z, eto yung term nila, huwag tayong mema. Ano yung mema? Mema sabi lang. Yes. Oo nga, no? Oo, wag tayong mema. I-weigh natin, is it something that deserving our energy and hate? Dapat ba magpa-apekto tayo? It's because may makukuha ba tayo? Kapag siguro, coming from our segment, no, MK, last time, kung siguro ikaw nakikiisa ka para lang makita at matignan katotohanan tungkol sa korupsyon, no? And you are part of that good campaign and initiative, sige, go. Pero kung mema ka lang, dapat may masabi ka lang. At saka kung may kulay ka. Diba? Oo. So, it should be, if you want to say something about the corruption, you have to be specific, focus, kung ano yung talagang nangyayari. Wag yung, kasi sabi nung kulay yellow o green o pink ay ganito, i-attack mo na si red. Yes. You know? So, talagang nakikiusap po ko sa inyo,
panahon na po na matuto naman tayo since mahilig kayo sa cellphone, Facebook, YouTube, TikTok, ay hindi lahat po yung naririnig po natin ay totoo. Alam mo ba na before, like, how many years did I have with DCRJ? 15 years? Oh my God. You know who corrected me na nagsabi sa akin about this algorithm and about fake news on Facebook? Sabi ni Eric, hi Eric Lacane, he's in the States. Sabi niya, Marlene, not all what you read on Facebook is true. Not all what's seen on YouTube is true. You know? So sabi niya, be careful. You have to always see the source. And if it's a good name, a good journalist, believe. And if it's like BBC, yung New York Times, sa atin naman, Manila Times, ako nakasubscribe sa Philippines. So kung anong country po kayo based, kung ano yung network na pinagkakatiwalaan ng karamihan sa base nyo na country, yun na lang po kayo. Minsan 2-3 yan na pagpipilian. So i-research nyo lang. I heard this one. Please check the veracity of this news. Saglit lang po, pwede na yun i-check. Kasi alam mo yan ang tawag nilang digital fatigue. Kasi minsan, ano ba talaga? Gusto kong malaman, lalo na pag tourist Filipino coming back to the Philippines, gusto kong malaman to be updated. Minsan di mo na alam kung alin. Ito yung life hack dyan. If you really would want to know and share and confident enough sa information, follow the credible sources. Correct. So ano ba yung mga nakikita natin at legitimate na authorized na mag-bring in sa atin ng news? Ito yung mga ibang mga channels, diba? GMA, ABS-CBN, or do we still have TV TV5. or what? So these are credible platforms na pwede nating i-follow for us to be confident enough. But then again, let us try to scrutinize and at the same time find out ano nga ba at paano natin ma-spot ang fake or AI-generated news. Correct. Kasi yung AI na yan, pwede lang kopyahin ng isang anchor sa isang famous network. Nangyari na yan. Yung pala, AI-generated lang, hindi news na galing talaga sa network na yun. Nangyari na yan. Yan yung mga deepfake na sinasabi yung nila. AI na ngayon. So pag yung mga boses nila ay parang AI, kasi yung ating mga may mga baby boomers o yung mga mas matanda pa sa baby boomers, hindi na nila alam yan, yung sound ng AI. Pero tayo na laging nakikinig sa Facebook, malalaman niyo naman na parang masyadong perfect at robot type yung boses. Yes, Walang emotions, no? O lalo na ngayon, maraming mga pangalan na sinasabit sa issues ng flood control. Yes. Nagsisiraan yung isang senador sa isang senador, congressman sa congressman, o sinisiraan yung, o binabaliktad yung salita ni PBBM. Minsan kinakat lang, o minsan kunwari siya nagsasalita pero hindi. Pero kung tignan niyo mabuti po, pag AI-generated yung labi, may part na hindi na talaga nagja-jive sa time ng or tone ng news. So ito yung mga red flags, Rina. So yung headline Check na sobrang natin. dramatic. Yung parang, talaga ba yan? Yung katapusan na daw ng mundo, by November daw, meron daw, anong tawag doon, unidentified flying object na pupunta dito sa atin. Ini-invade na tayo ng mga Yung sabi nila, di ba? So sabi ng anak ko, ma, can you please verify that first before you tell me? I'm just sharing you if you've heard about it. I don't think so. So pero, meron pa rin naman may science na nagsabi it could be true. So i-verify na lang po nyo kung how true it is na sa November ba katapusan na ng mundo. So check you. Yan yung mga sobrang dramatic. Ano pa yung mga dramatic na sinasabi? Ano pa ba? Yan nga yung parang, eto merong ganitong earthquake na darating. It's 10.5 magnitude. Hindi na 9.5 o 10.5. Diba? Pag over na, no, exaggeration, wag na kayong maniwala. At saka alam mo minsan, breaking news. Tapos sabihin pa nila na namatay na si Diba? ano. Yes. Tapos pag in-open mo na yung comment, yung pala marketing advertising pala, may mga links na gusto nila kayong mga makita. clickbait na sinasabi. Clickbaits. Yes. At ingat tayo dyan, MK, kasi yung mga clickbait na yan, it could happen anyone and
to everyone. And not only that, the curse here and the underlying concern of that clickbait is it could hack your personal account. Yung Facebook and other platforms pwedeng makompromise. And on the other side is, ang pinaka-worst na part, GCash mo, baka pwedeng ma-hack. At yung mga bank accounts mo, baka pwedeng. Kasi kapag yung mga information mo doon sa naka-encrypt na sa phone mo or that gadget, pwede na nilang makuha. And that clickbait is very dangerous. So, ang mga clickbait, sabihin natin, ano ba yung klaseng clickbaits? Yung kunwari, yung sinabi ko nga, breaking news, namatay na si blah, blah, blah. Tapos, paglagyan mo ng comment, kasi minsan, wanna see the veracity, because some people will say, this is fake news. So then you know that it's fake news. Somebody will always say, fake news, stop doing that. Tapos, ayun na, yung clickbait is may mga link. Kung prines nyo yung link, maka-clickbait lang yun, di ba? Yes. And also, alam mo, nangyari recently, lagi na nila akong pinapadalhan ng GCash, you are entitled to 3,000, just play with me or play this game, and then tomorrow click. Yeah. Then we'll send you the 3,000. Every day na yan, 500, 300, bakas tayo. Sabi ko, I don't. So I remove it right away. Huwag kayong maniniwala. 3,000 minsan, 5,000 sinasabi. Partner daw kami para maglaro online. Pero yun pala po, minsan totoo. Kasi ang ginagawa pala ng yung algorithm rin ng pagsusugal online, pag lagi mong ginagamit yung cellphone number mo, mananalo ka lang 2 times, 3 times in the beginning para come on ba. And then, nakikipag-exchange sila sa mga ginagamit yung cellphone ng asawa, anak, anybody's number. Tapos bibigyan kanila, totoo naman yun. Kasi mas malaki yung panalunan nila. Pero nakakatakot, you never know. Mahak ka. Mahak yung GCash mo. Kasi siyempre sabi niya, can I have your GCash number? I-transfer namin yung pera sa'yo. Diba? Huwag yan yung mga clickbaits yan, diba? So ano pa yung mga sample para malaman nila? Ay nako, eto yung mga kailangan yung tingnan. Kapag something na too good to be true, na ikaw nanalo ng ganito, kailangan mong i-claim dito. Ayan, dahil, dati na yan. No? Diba yung mga promos online na sinasabi, oy, true. since nag-sign up ka kay BDO, nanalo ka ng ganito. I-ano mo siya, i-click mo siya para mag-sign up ka. Uli na lang information. I-put mo lahat ng information mo. Google form, parang ganon. Ilalagay mo lahat ng information mo. Gagawa sila ngayon ng ganong card or something. So, it could happen. So, kaya pala marami nang nahahack sa mga bangko, di ba? Gaya ng BPI, BDO, yung ang daming na recently, yung mga GCash na nawawalan. Kasi, nag-press po kayo ng mga clickbaits. Wag na wag po kayong magkiklik ng mga, yung blue na may HTTP link, wag na wag pag hindi nyo kilala po. Meron pang dito sa corporate naman, ito yung pinaka-biggest na attempt ng mga hackers are that they are using the big names. Like for example, eto mag-sign up kayo, accredited, we're doing business through SM, through San Miguel. And then we are going to sign up for this. And then they are going to use the credibility and at the same time information of that particular company. Correct. At saka yung, crypto, di ba? Minsan nagsasalita pa si PBBM, ginamit din siya na for the Filipinos to be richer, to have money, parang you have to invest. Minsan nakita pa yung San Miguel Corporation, si Ramon ang nagsasalita about it, endorsing it, or a famous anchor. Have you seen that? Yes, I have seen that. I nearly fell for it, yung 14,000. Yes. Alam mo yung nakakatuwa lang that we have gone way too far using technology, maximizing technology, but majority are being the victim. Ang hirap minsan, sobrang convincing, sobrang talagang nandyan, enticing. And not only that, we spend so much on screen, kaya kailangan alam natin how to verify. At saka yung algorithm na yan, at saka yung mga clickbaits o kaya bot,
yung Yeah. mga robots na automatic na sumasagot sa inyo, kinukuha niya talaga yung emotion mo eh. You know? Tapos lalo na pag naggalit ka na, you know, magsabi ka na, tapos minsan i-click mo na yan yung more news about it, yung pala clickbait na yun. Kaya mga kaedad natin ha, mga 40s, 50s, 60s, at saka kahit yung mga nasa abroad natin kasi hindi nyo alam pangyayari, wag kayong mag-click po ng links, otherwise wala nang pera sa bangko nyo. O pera ng mga anak nyo, di ba? Yes, oo. Tapos kung pwede lang, wag po kayong maglalagay ng mga sa messenger, you know, yung bank account nyo. Yeah, especially yung mga credit card numbers, yung expiry dates ng card, and also VCC number. Yun, kailangan nating maging tawag nito, Mapanuri. careful. Yeah, Mapanuri. oo. Okay. So, yan. Yung mga sinasabi nila, di ba, walang malinaw na author. O yan wag na kayong magbibigay ng emoticon ba yon? Yung Yung emojis. emojis. Yung mga like, hate, red, di ba, ganun. Yeah. Wag, kasi pag ganyan na kayo, marami nang darating sa inyo na fake news. So, yung author dapat kilala nyo. Tapos pwede naman i-google eh. Pwede pang i-AI nyo na, pa-question nyo kung talagang ang veracity ng news na yan ay tama. So, minsan yung mga lumang photos, ginagamit, di ba? So, pero bago na yung context. Pero talagang yung AI, it could work. Do anything. Yeah, anything. Amazing how it works. It's just that it's too dangerous if you are not able to identify it and use it properly. Kasi AI is being used as you know, as a help for those businesses. Correct. To Supposedly. at least not spend much in their marketing. But on the contrary, AI is also being used to compromise people, especially those who doesn't know well. Yeah. Lalo na para sa mga upcoming elections na naman. Absolutely. Yung previous election. Yung mga bots, di ba? Na talagang yun ang sumasagot. Parang robots, they call it bots. Kasi automatic na mag-generate na yung positive everything Yeah. about that, how do you call this? About that politician. Kung negative ka, alam din niya yung emotion na isasagot niya sa'yo. So yung sabi nila trolls, minsan hindi yung trolls, talagang computer-generated na sasagot sa mga emotions nyo. Di ba? Yes. Nakakatakot na talaga. You don't really know kung sino yung papananiwalaan mo, o news ba, lalo na pag meron kang favorite din na politician. Yeah. Minsan sinabi ko, that's not true. So I only found out na, this is just a clickbait, or it's just bots, or it's just, how do you call this, fake news and Yes. algorithm ads, you know. So, yung website pa na very weird, yung hindi nyo alam yung mga website na yan, at sobrang daming ads, wag po kayo magkiklik. Nako, pag clinic nyo, malalaman na nila lahat yung about you, at dalhin kayo ng laging ganun. Paano pag Yes. fake, and then one day you might be tempted. Like yung crypto ko noon, muntik na ako dun sa 14,000. Oh my God, MK, no. My daughter said, Ma, don't believe that's AI generated. Yeah. Sabi niya. So, yan. Maraming mga deep video. Yung videos din na fake. Or cloned voices. Yun ang sinasabi ko. Kala nyo si PBBM nagsasalita o baka si Rina o ako. Pero tingnan yung labi ko, baka hindi po nakatsyempo. Diba? Kaya Yan ang ang dami katotohanan pong fake dyan. ngayon. Huwag po kayong maniwala, lalo sa mga news. Yes. Lalo ngayon, di ba, yung ICI, importante yun natin malaman yung investigation para sa infrastructure. Ang daming mga negative at mga issues na hindi totoo. Yung about the flood control corruption, ang daming mga senators' names na sinasabi. Yes. Tapos At akala kung mo, hindi totoo. tayo sure, wag naman tayo munang mag-bash, or kaya naman, wag muna tayong mag-comment or don't spread hate. Kasi positivity should start from us. And the only thing that we're supposed to be sharing are the happy and good things. Correct, di ba? Diba? Yung kakabuti, never negative. Kung nakakasira na ng kapwa, or if you're not sure of that particular entry, ay wag nyo nang i-ano. No matter how legitimate it is, it's not right.
Pero kasi baka ma-mislead po kayo. Kasi kunwari, yung hate sa isang senador, yun bot, yun ang gumagawa na, totoo yan, nakuha yan, kumuha siya ng pera, nabigyan siya ng milyon. Tapos, akala nyo ang daming followers na nagsasabi na totoo. Yung pala po, bots lang po yun. Computer-generated na sumasagot lang ng positive or negative towards that politician. You can, di ba? Lalo na pag yung i-press mong ganyan. Pagtingin mo sa Facebook, wala naman palang picture. Yan ang mga signs po na... So, meron tayong mga paraan, just in case, to be sure lang, to verify kung gaano ka-legitimate at ka-true ang isang information. So, isa dyan is the Google Lens or TinEye. This is how to check kung recycled yung image or tama at totoo yung image. Yan. So, punta sila sa Google Lens, and then ilagay yung picture na yan, or / the TinEye. Yes. Malalaman kung tama yon or recycled na image lang yan. Ang dami nangyayari gaya ni Ferdinand Marcos Sr., ang daming nangyayari at saka kay First Lady ngayon lumalabas, di ba, na AI generated. But some naman are true, pero minsan cut. Yung mga iba hindi na full yung words na nalagay. Tapos, pwede rin pala sa Snoops at saka meron pala tayong AFP fact check. So, ilagay nyo sa Google, AFP fact check this news. Ganun, di ba? Lalabas yun. Tapos, kaya meron din tayong Rappler fact check. So, alam na natin yung Rappler, di ba? At saka yung Verifiles din. Tapos, PolitiFact. Meron pala doon, PolitiFact. Pag kayo manunood later ng amin sa show, ilalagay ko po sa description lahat po nito. Kung paano po kayo mag-verify at ano yung mga tools na kailangan nyong gamitin. Okay? So, always trust yung mga fact-check sites. Yes, and i-add din natin dyan, MK, yung cross-check, kung pareho ng report ang ibang legitimate outlets or source, pwede nating i-consider. At ano yung mga legitimate news outlets sa Pilipinas? Kung wala, sinabi ng ABS-CBN, GMA, pa rin sinasabi, TV5, ano pa yung mga famous, DCRH, DCA something. Yes, alam naman na natin. Pare-pareho na yung sinasabi. Pare-parehas tayong mga Pilipino. Totoo na, diba? Yan. I-cross-check nyo po, mami, daddy, uncle, lolo, lila. Kasi, paano mo nga pala sabihin sa lolo mo o sa auntie mo na, hoy, kasi minsan nakikipag-away na sa'yo, di ba? Narinig ko, ganun siya, na si ganito, yung taga-pula, yung taga-green, ganito siya, ang sama niya. How would you say na fake news? Siguro we have to educate them na meron ng mga platform na ginagamit para mag-navigate ng mga ng maling balita or hindi tamang balita. Lang natin, awareness lang siguro. Aware ka na, wag ka na lang mag-comment kung hindi ka sure kasi ganito yung nangyayari. Yeah. That's the best way, I think. Hindi naman natin pwedeng sabihin na, ay mali yan, wag mong Kasi ang hirap na biglain din sila na, ay baka totoo to. Pero majority ng aking mga kakilala na medyo may edad na ay naloloko. And they are the ones really, kung titignan mo ang isang balita, titignan mo yung thread, from their baby boomer to millennials ang nandun naka-comment. Galing. Walang Gen Z. Okay. So, yan, yung mga burnout na yan. So, minsan siguro, Lola, wag muna kayo pumunta sa FB, lalo pag nag-aawayan na yung mga part na yun. Yes, oo. Sabi nila, pag yung sobrang awayan, tas may bangayan, and then minsan masasamang mga salita na, ay dapat i-delete na lang daw nyo yung o unfollow. Yung isang trend na yan. Di ba? O ikaw, paano? Ako, nag-unfollow ako, o kaya delete. Minsan worse nagre-report ako na. Yeah, I report. Para wala nang mabiktima. At saka ngayon ng Facebook, ang Meta, nagtatanong na interested, not interested. Kasi minsan dumadaan po sa timeline. Ito pa yung word na sa mga ating baby boomers. Timeline po, iba po yung sa main front page book mo, yung main page mo. Diba? Tapos yung timeline, andun lahat yung mga feeds. Ang feeds po, yung lahat ng mga things na hindi mo naman alam, basta dumadaan lang sila kasi one time na press mo
o nag-like ka. Yes. O kahit manood ka pala, kahit lang mga few minutes or 1 minute na nag-view ka, engagement na pala yun. Yes, and that is your algorithm. Kumbaga, yun na yung interest mo. Nadidetect yun ni Meta eh. Kung ano yung clinic mo, that means yan yung interest mo. And mapapansin mo yung timeline mo, yung wall mo, ang dami ng ganun. Kaya nga, may paborito kong senator. Kiniklik ko na kahit clickbait o ano. Basta. Para lang sabihin ko na, Nakakatuwa ka okay, dyan sa gumaganon naman partner. ako, gumaganon lang ako. Sabi, don't say anything. Ako lang thumbs up, o kaya heart, o kaya care. Yun lang. You know, you don't have to say anything. Kasi pag tinignan ko yung resource, hindi naman yung original ang source nun, hindi na ako nagko-comment. Kasi baka balik-balikan niya ako. Yes, oo. Di ba? Or it could be, may mga tao din na nandun, nang fish din, oy, antay ganito to. So, aawayin ka pa. I had that experience. Many times, a friend of mine, parang, especially during the 2022 election, ang daming nag-unfollow din sa akin mga kaibigan. Kasi nasa red tayo, sila nasa pink dati. Ay, ganun ba yun? So, ayan, i-unfollow nyo pag ayaw nyo, yung sobrang masyadong, draining sa maraming galit, nagsisigawan na sila, i-unfollow nyo. At i-mute nyo. Given that, MK, na eto na, we are already online, talagang immersed na tayo. We are drowned with so much information. We don't know how to really manage this information. And not only that, yung addiction ba? Na nandyan, we always see and we always make sure that we're on screen. How do we recover from that? Ayun That's na the nga, question. sabi nga nila, addiction na nga yan, di ba? Gaya hindi lang naman drugs ang addiction, Coca-Cola o sigarilyo. Social media is really addicting. Ako na-addict na ako dun sa short dramas ng Chinese or Korean. Not to remove my stress. That's what I do. Pero talaga pag clinic mo na yan, ang dami na. Yes, Pero okay lang yes. because I like it. Pero mas maganda pa nga yun eh. Kasi I learned culture from the Chinese and Korean dramas and like that. Pero yung mga ganyan na noisy news pages na hindi mo na alam kung totoo. Yung sasabihin nila, ay, si ganito ay talagang maraming ninakaw. Ay, si congressman na ganito. Kahit hindi pala totoo. You know? Kasi may mga bagong congressman na wala po di pa napasama po sa insertions. At saka sa mga ganyan na mga andaming scandal issues regarding sa DPWH. At sa dami ng nangyayari na ngayon, hindi mo na rin nga alam, ang dami ng kahirapan. Una sa lahat, umpisan mo sa sarili mo. Control. Yes, control. And at the same time, so much things, heavy na yung mundo, wag ka nang dumagdag. Oo, Kung ng hate, merong di kang ba? hate, wag mo nang i-share. Keep it and be that positive person. Wag na nating i-share kung ano yung hindi dapat. Alam mo, kaya ayaw ko na ng negativity. Yes. Kahit naman galing sa akin. Kasi sabi ng Kabala, sa isang religion na Kabala, and I believe in it, dalawa yung anghel natin na kasama natin, white angels. Pag laging magaganda yung ginagawa mo, dumadami yung white angels mo. Pag yung lagi kang negative, dami mong ginagawang kasamaan, lumiliit, nagiging isa na lang. Tapos it will come to a point, wala ka ng white, puro dark angels ka na. And makikita na sa aura mo yan. Nako. Kaya ako sabi ko, ay, yung mga white angels ko makukulangan. Huwag na lang ako mag-negative. Kahit yung mga ganyan, in thoughts, nagkakasala na po tayo. Yung negativity in thoughts and in your emotion. Kaya, pag alam mo, nag-aaway na sila sa issue na yan. Delete or kaya unfollow yung kwan, di ba? Huwag kayong magkiklik na yan. We are so much doomed for the scrolling and all the activities. Huwag na tayong maging idol. As much as possible, we have to limit our exposure on screen. Pakinabangan natin. If we are using the screen as much as possible, pakinabangan natin. Paano ba? Magbenta ka na lang or kaya maging affiliate ka na lang instead na makipag-chismisan ka dyan. Though satisfying talaga yung makipag-chismisan At kung online. alam mo yung truth, sabihin mo lang, this is my truth. O sabihin mo, ako naniniwala na ganito ang ating bayan. Ako pa rin naniniwala na si
yung ating congressman na ganito ay meron pang kabutihang natitira. I mean, this is your personal view. So something na lang na nakaka-enrich ng soul. Gaya ko, I have wisdom na kasi sa age ko, 60-60, plus. So I share my wisdom. And being a life coach, I share na lang things, good wisdom. So ayan, kontrolin yung pag-click. Yes, at mabanggit lang din natin kung paano ba maging healthier ang feed mo. So kung ikaw nagfa-follow ng hindi naman karapat-dapat at hindi tama or you think hindi credible, pwede ka rin naman mag-transition into a more healthier screen exposure. At isa dyan is follow the credible journalist or source. For education or information, pwede. And by then, you can be responsible also. Pero talagang galing talaga ng algorithm na kaya yung clickbait na yan o kaya yung troll bait. Yes. Na pag galit na galit ka, di ba parang, hindi yan totoo, di ba? Pero pag sobra na talaga nakakagalit, wag na po kayong pumunta doon. Pinapayaman nyo lang po yung tsaka kumalma may-ari ng page tayo, na yan. Kumalma tayo. Yan pinagkakakitaan lang tayo. Tapos tayo yung naaapektuhan emotionally. Yung nabe-burn out sa galit. Galit na galit ka na sa isang artista, it's because of this thing. Yeah. Yung pala pinag-aaway lang sila, ikaw naman tong naiipit na. Diba? Ikaw yung supporta ni S. Hindi si C ang support mo. Sila nag-aaway, pinag-aaway, ikaw ang nai-stress, samantalang yung dalawang celebrities, napupunta sa sa foot traffic nila yung rage mo. Di masaya, ikaw yung nag-suffer, di ba? Ito pa yung iba, yung sabi niya, kaya mahirap ang Pilipinas kasi tamad ang mga Pilipino. Pero sabi mo, hoy, hindi lahat. Noon sinasagot ko. Tignan mo ugali mo, MK. Before, in the very beginning when I didn't know all these things. Yeah. Minsan, siyempre sinabi ko na, to teach them that not all Filipinos, yung pala, ang tawag doon, troll bait lang yun. Ay nako, pag yung mga ganyan na parang kinukan yung pride mo, ay nako, troll bait ang tawag dyan o clickbait. Kaya huwag kayong mag-kukuan dyan, mag-click. Pag yung sinabay, kung hindi mo sinusuportahan si green, yellow, or red, hindi ka tunay na Pilipino. O sabi niya, hoy, Pilipino pa rin ako, kahit kay green ako, kay red. Black ako. Paano yun? Ayun na nga, di ba? So, troll bait yan pag yung pinipili kayo ng ganyan na it doesn't make sense, di ba? O kaya yung mga shocking news. Oh, well, yeah. Oo, wag na tayong sumausaw. Naku, ang hirap-hirap na ng buhay. Pakinabangan na lang natin kung ano yung Pero pwede. Pero ang sama nila, sabihin may namatay na si ganun. Nilason daw ng asawa kagabi. Tapos, naku, i-delete nyo na po mga ganyan. Yeah. Di ba? Kasi paano mo alam? At saka lalo na, kwan lang siya, sa front page pero walang istorya. Yun po. Hindi po totoo mga yan, lalo na pag walang istorya at walang journalist na nakasalita doon. Ayan. So, yung mga reaction na yan natin ay lalo nang kumakalat kasi yung algorithm ng Facebook, dako, engaging yan. Yes. Kinukuha pala, hindi ka naman nag-click, di ka naman nagbigay ng emojis or emoticons, ang tawag ko emoticons, yung mga like, hearts, mga ganyan. Pero kung nag-start ka ng 30 minutes na nagtagal doon, engagement na po yun. O at saka ito yung mga dapat nating gawin. Ayan. So, wag mag-engage, wag patulan, yung mga super incredible na hindi ka naniniwala. Tapos, hide or report the post. Yes. Tapos, ayan, i-educate natin ang sarili natin. Share correct information on your wall. Dapat maganda yung wall mo. Isang malaking check na purple na ballpen yan. Ayan, at kung gusto naman nating iwasan ang manipulation, follow na lang din. If you think that you're being manipulated emotionally, mentally, ikaw na yung nai-stress, wag na. Pakastressan mo na lang yung love life mo kung meron ka man. Kung wala, mas lalo kang ma-stress. Pero kung makikibalita ka lang at na-stress ka, hindi yun deserving. Hindi mo deserving yun, no? At reset your feed to most recent, pero make sure
it should come from the credible source. Fact check, gaya nga ng sinasabi natin kanina, before sharing. Think before you click. Ito very cliche, classic, pero it never runs old. Diba? Yeah. Yun, basta mag-isip ha, mag-isip bago i-click. Tapos yung credible na nakilala mo na tao, pag hindi mo kilala at nagsasabi siya ng negatibo, ay wag mo nang tignan. Okay? So, turuan natin ang ating please, yung mga nanay natin, mga lola natin, kasi nagfe-Facebook rin sila at nagagalit din sila. Isa yan sa mga kilala kong auntie ko, nakipag-away. So, yan, fake engagement. Sila kaya yung mahaba yung screen time kasi pagka-siesta na, after lunch, andun na sila. Sabi ng auntie ko, ganun ba? Oo, sabihin mo rin kay uncle, huwag siyang maniwala. Sabi ko, nagtatrabaho ko sa Bagong Pilipinas, alam ko po yung mga totoong mga nangyayari. So, I have to have time. Kasi minsan yung mga Gen Z, lalo na, wala silang pakialam, bahala ka dyan. Pero at least yung anak ko, sabi ko, can you tell me how I know, blah, blah, blah. So she taught me about algorithm first. Yes. Pero yung mga clickbaits na, ayun, yung clickbaits. Yung currency, muntik na ako nag-invest. Okay? So, ayan, maging matalino kaysa algorithm. Yan, ng Facebook. Yung mga hindi na algorithm, yung algorithm talaga, yung rhythm, alam niya, gagawin mo, kinakuha mo, yan. Pag nag-like ka na, yan na, nasa algorithm ka na ng Facebook. Lahat na mga nilike mo, dami-dami nang pumunta sa yun yan. Ito yung mga nakikita ni Facebook na interest mo and tinututukan mo. Ayan, yung mga gusto mong makita. Ito si Facebook minsan, pala desisyon, no? Kaya we have to make sure that we're also responsible at following the credible ones. Correct. So, pag yung kamag-anak nyo, kabait-baitan nyo, huwag mo naman sabihin, ano ba nang pinagkakuan mo, Lola? Ano ko ba? Saka, Lola, huwag kang tanga, Lola. O gano'n. Sabihin nyo in a calm way. Yes. At saka huwag mainit din ang ulo. Sabihin mo, okay, nagsisigaw na si Lola at si Auntie. Kalma lang, hindi po totoo yan. Mag-heart attack ka na. Yung nag-news doon, hindi naman totoo. Nakakapera sa'yo, natutuwa sa reaction mo. Victim yan ng mga parents ko eh. Minsan, yung father ko, he will send a link. O, tignan mo to. Sabi ko, nako, hindi yan totoo. So, to those, parang kagaya ng mga magulang ko, which are already in their seniors, they're really easy to believe. And as much as possible, i-guide natin sila. Tanungin natin kung saan nila nakita yon or bago sila mag-share ng mga information, dapat credible. Yung artificial intelligence, Lola, Auntie, Tita, o mga kuya dyan. Sabi ko, ang dami na minsan sabi nila, pati si Putin, sinabi niya yung grabe na daw ang ating corruption. O kaya sabi ni President Trump na nakikialam na siya kasi sobra na ang corruption. How do we know, di ba? Nandun ba tayo? Not unless it's a credible news at galing sa credible platform or source, sige, suportahan natin. Pero pag hindi, again, mapagmatsyag tayo at dapat maging aware. Responsible naman tayo rin sa mga magulang natin o sa mga relative natin. Nasabihin natin, please, kung may tama ko, sabihin mo lang naman, hindi po lahat ng sinasabi, totoo po yan, ha? Sabi, so focus on the truth, not ego. Kasi sabihin, hindi. Kasi nga, sabi ko, di ba, yung favorite kong senator, kahit bahala ka kung sino yung nagsasalita doon na, kasi kinukuan lang naman yung kanyang mga sinabi. It really, those words really comes from him. Talagang oo na ako kahit hindi ko kilala yung nag-share. No, kuan lang naman, emojis. Okay. Ay, nako. Maging educated po tayo. Huwag tayong makipag-away sa Facebook. Lumalabas yung ugali po natin. As in, meron tayong tinatawag na slummy behavior ba? Ang sabi na squammy pala. Squammy behavior. Pero not all people who came from slum areas are uneducated. No, this is just an expression for us to identify yung maling behavior or attitude. So kapag ka tayo not online, kahit mga issue ng pamipamilya, ganyan,
or kaya issue ng kapitbahay, sumasaw-saw tayo, and more so... Facebook pa. Yes! Yung galit nila sa kapitbahay. Or especially to the husband, in-laws, sinusulat pa nila dyan. Alam niyo po, pag ganyan kayo, nakikita po yung character niyo, yung pagka-class po natin. O kaya yung, pati yung pagkain na ostentatious. Diba? Yeah. Kaya nahuli si isang anak na grabe pala makagastos for lunch. Oo, yung bill. Ano ba hubo yung intention nyo pag meron kayong pinopost? Ako nagpo-post ako para mabasa ng anak ko sa abroad o kamag-anak namin na kunwari, pumunta ako ng La Union. You know na, pupunta kami dito, tapos i-thank namin. Parang maganda na rin para sa promotion nila, you know. So, lagi po, ano pong intention para magyabang? Wag na po. Kasi halata po namin pag pinagyayabang lang ninyo yung pinopost nyo sa Facebook, di ba? But we support to those, kung gusto mong mag-post and all, like kung pinaghirapan mo. Correct. Yun, okay, support ka namin, pinaghirapan mo Nagsanla ka ng kidney joke lang yun. Pero parang hindi na daw okay yung mga papakita mo na ang gara-gara ng pagkain mo, tapos maraming taong di kumakain. Diba? Diba? Flooded na yung Philippines, ikaw nandun ka pa sa Hyatt Hotel. Correct. Diba? Okay, so sa mga tech-savvy viewers natin, yung mga Gen Z, turuan na natin. Ito, pwede daw gamitin itong mga apps. So, i-download, upload mo yung mga gamitin na tawag doon, Hive Moderation. I-download, yes. Install, kumbaga. Install mo ang Hive. Yan, isusulat po namin lahat yan sa YouTube at saka sa Facebook, sa description. Ito yung magde-detect ng AI-generated content. Yes. Tapos, ano pa? So, Reality Defender, this checks AI text or kapag ka naman deepfake, kaya niyang i-identify. So, dapat i-download or upload dito. Tama. Then, I-install sa mo. screen nila. Oo. Para pag inom mo yan, i-copy-paste mo yung news na yon, malalaman mo. Tapos yung Googles, yung tungkol sa mga image, about this image. So, i-Google mo, mayroon naman, naka-on na yung Google natin, nandyan na sa ating Facebook. About this image, tapos ipadala nyo yung image na yon kung okay yung context at kung original. Alam mo, ang galing, no? Dami palang paraan ng maging smarter online. Oo. Pero sa atin talagang we are very reckless minsan. We are unaware and we don't bother ourselves to educate. At ang gusto lang natin makipag-chismis or do something untoward sa kapwa natin. Pero ang galing nila yung emotion, no? Yeah. Kuha nila yung emotion mo, kaya mababasa nila. At ano yung gusto mong panood, gusto mong mapunta sa Facebook mo. So, bago kayo, nagsasuggest lang minsan si Facebook. Pero wag niyong i-click kung hindi niyo interest. Wag niyong i-click kung hindi niyo kilala. Diba? Yun lang yun. So, mga kababayan, tandaan natin, fake news ay talagang nakaka-burn out. And totoo po yan. Kasi naiinis ka, nagagalit ka. Kung galit ka araw-araw, pag-open mo palang galit ka na kasi lumabas na naman yung ICI, wala pang nalalaman kung sino talaga ang culprits. Pagbasa mo sa Senate News at sa Congress, ay wala pa rin. At ibabalik na daw si Senator Lacson daw. Wow. Para sa committee, sa Blue Ribbon Committee. So, kaya, alagaan natin hindi lang ang ating mental health, kundi pati ang ating digital environment. Ang ibig sabihin yung mga gadgets natin. Di ba? So, yan. Ano pa masasabi mo? Ay nako, una sa lahat, kung if it's something personal and it's something that is chaotic, wag nang i-share. And also, be responsible enough sa ating mga actions in terms of sharing, in terms of giving information. It's definitely either break or make somebody. Diba? Yung confidence and at the same time, yung awareness. You are making them aware or exposing them into an information na hindi naman credible. And that will resound in them eventually, ay wag na. At kung wala ka namang magandang i-post, wag ka na lang mag-post. Ayan. Basta maniwala lang kayo sa mga network na credible.
Alam nyo na yun, hindi ko na sasabihin, baka marketing advertising, pagbayarin ko na sila dito. Pero, sorry, Manila Times, nakakuha na sa akin. Ano pa yung Inquirer is also good? Yes. Manila Bulletin, yeah. yes. NBC, kung meron pa. So, GMA, ABS, you know. Minsan sabi nila may mga bayaran na, they're too quiet. But they still say something. Kahit sabihin nila na hindi sila masyado nagsasalita. Kasi wala nga naman You don't know what you don't know. Hindi sila pwede pong maghaka-haka sa ICI, doon sa Blue Ribbon Committee, kung sino talaga yung mga involved. And to us broadcasters na kagaya natin, we have our KBP, right? Meron tayong mga lisensya to really share information. Yes. Yes. All right. So, ayan, anong pang pwede mong sabihin? At eto pa, batiin lang din natin yung mga viewers natin. Oo. I think dapat na tayong magbigay ng ng pagbati sa ating mga nagwagwapuhan nasa harapan ko ngayon. Nako. Ayan tong sinasabi ko, nakangiti na sila. Yeah. 'Di ba? So, ayan. Thank you uli sa pagsunod or Ilan pa bang oras natitira sa atin? 2 minutes, I Time think. check is brought to you by... Ayan. 5 minutes left. We still have 5 minutes left to talk about how responsible we are as, owner ng platform. And a lot of platforms already are rampant sa ganyan aside from Meta, Facebook, Instagram. We also have our TikTok. And what else are you using? Whatever you're using the platform. Yung isa. Yeah. Yung kay Elon Musk. Yung bago ngayon. X. Oh, yung X. Di ba noon, ano ba yung birds? Twitter siya dati, di ba? Bird. So, X Gusto ko yung bird. Tweeting bird. Tweety bird. Basta, i-masking tape nyo yung kamay nyo muna para hindi mag-click. Pag yung naiinis ka na, para manood ka lang pero hindi ka mag-click. Oo, wag na tayong mag-participate sa hate, no? Dahil una sa lahat, ang dami ng pinagdadaanan, ang hirap-hirap na ng buhay. Wag na nating piliing pahirapan yung sarili natin. Ngayon, if we owe to, kung goal natin ma-stress, kung goal natin na pahirapan yung sarili natin, let's keep it ourselves, no? Doon na lang, hanggang doon na lang. Wag nang mag-spread ng hate. Tingnan nyo kami, di ba? Ang gaganda namin. Ganon! Hindi kami nag-spread ng hate. Only love and truth. And beauty. Dito sa Kamusta Ka Bagong Pilipinas. So, maging matalino po tayo kaysa algorithm ng Facebook. Sa mga hindi nakakaintindi ng algorithm, please, paki-Google. At saka, tignan natin yung mga pina-follow natin ng mga sources. Is it AI generated? Is it something na mag-a-uplift ng pagkatao mo or magda-down, mag-i-stress sa'yo? Yes. You know what's good about it now? People are supporting those funny ones. Pero let us not let us not try to tolerate kasi minsan may mga majority yung mga pranks, yung mga... Report them. Actually, you can report them. Yung mapalakit na talaga, yung mga pang-under ng kung sino man or making use of people. O yung mga vulgar pictures din. Nire-report ko talaga. Majority, ganun na yung pinipili natin and that is what we support. But hypocrisy aside, people are people. Correct. Hindi natin yan maaano. But the platform, Kumusta Ka Pilipinas, would want also to remind you that there should be something that we have to be aware of, and that is being responsible in the maximization of the different platforms. Tayo ang sumisira na sarili nating pag-iisip at puso. It's because we are supporting the different platforms and something that influences us negatively. Correct yan. So dapat ang may control sa feed mo, yung Facebook feeds mo, ikaw. Kasi ikaw na rin ang may control sa isip mo. Huwag kang papakontrol ng mga nangyayari sa Facebook. Okay? Yan, verify before you share.
pause before you react. Protect your peace online. Huwag po kayong magre-react kasi nakaka-high blood, lalo na sa taong may mga high bloods O dyan. huwag nyo nang piliing high blood din. Yeah. So lastly, misinformation thrives on reaction. Okay? But truth grows with reflection. Mag-isip-isip muna tayo. You know? So next time you scroll, pause, think, baka troll bait lang yan. Okay? Yeah, this is Marlene Craig. And this is Rina Tolentino, bumabati sa inyo ng magandang buhay, magandang araw. At ito pa, babatiin natin ang ating mga viewers dyan sa Luzon, Visayas, Mindanao. Actually, I'm scrolling my phone para batiin ang ating mga kaibigan na si Neth Vidamonton, Gian Palma, Resty Rain at Lawan dyan sa Pasig. Ayan, Rezi, there's Patrick, si Ed Cacho, nanonood sa atin, si Jeffy, and to my cousin Charlene May Layugan, and to my batchmate John D. Parinias, and Manzano Layugan, that is my tita, and to Miss Joanna, and to my teacher when I was in elementary. Hi, teacher. She's Thelma Aspacio. And to my cousin there in Canada, she's Miss Jonaline, and to our cousin there at Ilocos, Miss Vivina Salvador, Michelle dyan sa Singapore, and Raylene, and the rest of the gang there in Singapore. Hello, JM. Hello, guys. Okay, sa lahat ng mga OFW at seafarers na sumusubaybay sa atin, hello. Thank you for always liking and following us. So, ayan, hanggang sa susunod na episode. Again, Yes. ito po ang Kumusta Ka Bagong Pilipinas, saying stay smart, stay kind, and scroll your Facebook wisely. Ayan. Yan. Thank you sa ating we want to thank our Bagong Pilipinas Studios crew. And they are so amazing. Thank you to the amazing people behind the cameras. They Which are our program good-looking. director natin, si Mark Anthony Maban, at yung ating administrator sa ating teleprompter, si Mr. Joseph Echano. And of course, ang ating gwapong cameraman na macho, Mr. Jason Alibio. Alright, sa ating mga program directors na naggagandang, si Miss Jillian Pascual at Miss Alicia Avila. Yeah. So saying, hello Philippines, thank you. Bye! Maraming salamat and watch our next episode next time here at Kumusta Ka Bagong Pilipinas. Stay smart, stay kind, and scroll wisely. Rina Tolentino, I'll see you next time. Kamusta ka, bagong Pilipinas?